Morning po. Yan, pwede po ba kahit ilang segundo mabati po natin ang ating katabi or kaya po yung mga nasa likuran po natin, nasa harapan natin. Yan. Sino po dito ang gumawa na ng New Year's resolution? Meron na po ba? In every New Year daw po, ang mga tao, napakasipag gumawa ng New Year's resolution, yung mga plans po nila, even yung mga diet plans, yung weight goals po nila kapag dumarating po or naglilipat taon po tayo. Meron po akong isang nabasa na comment, A new year gives us a pause, a moment to breathe, reflect, and realign our hearts with God. While the calendar changes daw po, habang naglilipat ang taon, God remains the same, faithful, present, and purposeful. At ang sabi po sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understandings. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight. Sa pagharap po natin, sa pagsisimula po ng bagong taon, lagi po nating alalahanin yung sinabi ni King Solomon sa Kawikaan chapter 3, 5 to 6. Tayo po ay magtiwala sa ating Diyos. Trust in the Lord with all your heart. Ang pangalawang paalala po, do not lean on your own understanding. At yung pangatlo po, lagi po nating i-acknowledge ang ating Diyos sa araw-araw po ng ating buhay. At lahat po ng ating magiging mga decisions, He will make our steps, yung i-guide niya po tayo. Maaari ko po bang anyayahan ng bawat isa na tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin? Panginoon, minsan pa kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, sa panibagong lakas na patuloy niyo pong ibinibigay, ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po bilang isang kongregasyon, as one church, Lord God, kami po ay magpupuri, sasamba, Panginoon, sa inyo. At Lord, sa umaga din pong ito, sa aming pagsamba, sa aming pag-awit, masumpungan niyo po, Panginoon, ang aming buhay na nagtatapat at sinisikap, Panginoon, na kayo po ay mapapurihan, masamba sa spiritu at sa katotohanan. Patuloy din po kaming nagpapalinis, Panginoon, sa inyong harapan. Kung meron po kaming nagawa, nasabi, naramdaman, Panginoon, na nagawa, Lord, na nagbigay ng kalungkutan, Panginoon, sa inyo, patawarin niyo po kami, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ang aming mga buhay sa araw-araw, Panginoon, ay sinisikap na lumakad ayon sa iyong kalooban. Panginoon, sa aming pagsamba ngayong umagang ito, dalangin po namin na patuloy niyo pong ihanda ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Continue to open our eyes, our ears, Lord God, ang aming mga puso na aming pong marinig ng clear, Panginoon, ang iyong mga salita. At hindi lamang po namin ito basta marinig, Panginoon, kung hindi ito ay aming masagawa, maisabuhay, Lord God. Nawa, Panginoon, ang aming pagsamba ngayong umagang ito ay magbigay ng kaluguran sa iyo. We also pray, Panginoon, for every partakers, Lord God, from the ushers, Lord God, sa lahat po ng gaganap ngayong umagang ito, sa Lamb, Lord God, even sa anak mo, Panginoon, na siyang magbabahagi ng iyong mga salita. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa Kanya. Ikaw po, Panginoon, ang magsalita para sa Kanya. At kami po, Panginoon, na nakaupo, Panginoon, makinig po kami ng mainam, Lord God, sa iyong mga salitang aming maririnig ngayong umagang ito. We also ask, Lord God, na yung mga kapatid po namin na patuloy pa pong parating, Lord God, we ask for your guidance at yung pag-iingat niyo po sa kanila ang patuloy na maranasan. We rebuke, Panginoon, every works of Satan, the works of ang aming kaaway, Panginoon, upang hindi kami makapag-focus ngayong umagang ito, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, dalangin po namin ang aming pagsamba ay magbigay ng kaluwalhatian, Panginoon, sa inyo. Muli, Panginoon, sinasamba ka po namin. We adore you, we love you, we honor you. At ito po ang aming dalangin ng meron pong pagpupurit, pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon po ay panibagong araw na binigay ng Diyos sa atin.
Hindi po kahapon, hindi bukas, pero ngayon pong umagang ito. At sa umaga pong ito, ang sabi ng Panginoon, "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." So today po, kung ano man po ang mga pinagdadaanan natin, let us choose to rejoice, let us choose to trust God, and let us choose Jesus. Let us celebrate Jesus today. Hallelujah. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good to taste the day you
ay patuloy po nating sambahin, patuloy po nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy po natin siyang papurihan sa umagang ito. At sa umaga nga pong ito, let us ask ourselves, nasaan po ba tayo sa punto ng buhay natin? Para saan ba tayo? Kung may mga salitang para saan tayo bumabangon? Para saan po tayo ngayon nabubuhay? Para ba sa pamilya po natin? Para sa trabaho? O para sa ating Panginoon? Dahil po nire-remind tayo that Jesus is our firm foundation. Sa anumang pagsubok po na pinagdadaanan natin, maging mahirap man po ito o hindi natin kaya, ang Panginoon po ay laging nandyan. Ang tao, maaari tayong biguin, pero ang Panginoon ay lagi pong nandyan. He is our foundation and He will never leave us nor forsake us. Kaya patuloy po tayong manangan sa Kanya. Patuloy tayong manangan sa presensya ng Panginoon. Patuloy po tayong sumunod sa ating Diyos. At patuloy po natin siyang itataas sa umagang ito. Patuloy natin siyang aawitan. Hallelujah. Hallelujah. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale,
Oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne when He shall come. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Let's sing Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. For the last time, let's sing Christ alone. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of Lord, we will continue to praise you today, Lord. And we will lift you high, aming Ama. We will continue to glorify you, Father. Hallelujah. Let us praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Let us praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Let us continue to praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Yes, Lord, hallelujah. We will continue to praise your name, Panginoon. Patuloy ka naming itataas sa aming mga buhay. Patuloy kami, Panginoon, na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming susunod sa inyo, Panginoon. And we will follow you, aming Ama.
Patuloy kaming mananangan sa inyo, Panginoon. At kami ay mabubuhay para sa inyo, aming Ama. Patuloy kami, Panginoon, nalalapit sa inyo at mabubuhay sa iyong presensya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig, Panginoon. Thank you, Lord, for reaching us, Panginoon. Thank you, Lord, for holding us in the palm of your hand, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy mong pagmamahal sa bawat isa. At dahil dyan, Panginoon, patuloy ka naming dadakilain at patuloy ka naming itataas, aming Diyos. Patuloy ka namin, Panginoon, na sasambahin sa araw na to, Panginoon. Muli po, awitin natin. Patuloy po natin papurihan ang Panginoon at patuloy natin siyang awitan. Let us sing. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng pagsamba, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. Maraming salamat po, Panginoon. Mahal ka po namin, aming Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sige po, patuloy po nating palakpakan ng ating Diyos, ang ating Hari. Come on! Ang bawat isa po ay magpuri sa ating Diyos. Let everything that has breath, praise the Lord. Come on! Praise you, Jesus! Psalm 145 says, I will exalt my God and King. I will praise His name forever and ever. Lord God, we praise you, we honor you, we love you, we magnify your name, Lord God. Today is the day, Lord God, that you have made, Lord God. We will rejoice and be glad in your presence, God. Maraming salamat po, Panginoon. At napakaraming dahilan upang kami po ay magpuri, Panginoon. Sambahin ka in spirit and in truth, Lord God. Lord, ito po ay gathering ng iyong mga anak, Panginoon. Gathering na kung saan ikaw ang pinaka-center, Panginoon, ng gawain ito, Panginoon. Hindi po kami, hindi po kung ano ang mga bagay, Panginoon, kundi ikaw lamang aming Diyos, Panginoon. Manahan ka po sa iyong mga anak, Panginoon. Maging sa lugar na ito, maranasan ka po namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong presensya, Panginoon. Salamat po sa buong nagdaang linggo, Panginoon, na inyo pong ibinigay sa aming lahat. Maraming salamat po sa lahat ng pagtugon niyo po sa aming mga panalangin, pagpapagaling, pagkakaloob ng aming mga pangailangan, pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat po. At ngayong umaga, Panginoon, narito po kami, Panginoon, sumasamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Mangusap ka po sa amin at sa amin pong pagsambang ito, Panginoon, ang makita po namin, Panginoon, ikaw na gumagawa sa buhay po namin lahat. Baguhin niyo po kami, Panginoon, at patuloy na maging katulad ka po namin, Panginoon, habang kami lumalakad na meron pong pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming salamat po. And we entrust to you everything, Lord God, today sa aming pong pagsamba at sa buong maghapon na aming gagawin, Panginoon. We honor you, we worship you, we love you, our holy God. In Christ's name we pray. And everybody will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, a great clap of praise for our living God. Hallelujah! Amen. Bago po tayo maupo, pwede pong tayo ay kumamay at least 2, 3. Batiin po natin ang Happy Lord's Day ang ating mga kapatid. Happy Lord's Day po! Sige po, mga 5 seconds pa. Kamustahin natin sila. Yan. Good morning. Yan. Tayo po minsan lang naman po nagkikita sa buong isang linggo.
Yan, settle down na po tayong lahat. Gusto rin po nating batiin ang ating mga kapatid na nasa online. Last week, in John chapter 15, 1 to 4, nabanggit po doon na ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na vine or the true vine, na kailangan po natin maging connected po sa true vine ng buhay po natin. And His Father is the gardener na siyang gumagawa po ng trimming or pruning para lalong maging mabunga ang buhay po nating lahat. At tayo po bilang mga sanga, in His kingdom, in God's kingdom, tayo po ay hindi po hinahanapan lamang na maging successful, but to be faithful and fruitful by remaining in Him. Kailangan po nating manatili sa Kanya. At ang dalawang uri po ng sanga na binanggit po sa John 15, 1 to 4, those who are fruitful at sa mga hindi na mumunga. Sa John chapter 15 verse 8, kung saan doon po natin kukunin ang ating pag-aaral ngayong umaga, ang sabi po dito ay ganito, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Fruitful in obedience. Yun po yung ating pong tinatanaw sa taong ito as we remain in Christ, magiging mabunga po ang ating pong personal na relasyon sa Panginoon. Ang bawat pamilya po ay magkakaroon ng isang mabungang relationship to each other. Ang ating pong iglesia as we face challenges, conflicts, and of course, yung trials na hindi naman po natin pwedeng maitanggi na parte po ng ating pagsunod sa Panginoon. Nais po natin na maging mabunga ang ating mga buhay while we are here on earth. Alam niyo po, para ma-prove ng mga disciples na sila po ay mga disciples ng ating Panginoon at kanilang mai-apply yung mga tinuro ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. Itong portion po ng 13, 14, 15, once again po ng Gospel of John, ito po yung bahagi ng buhay po ng mga disciple na malapit na po silang iwan ng kanilang guro, ng kanilang rabbi, ng kanilang teacher, ang ating Panginoong Jesucristo. They experienced life with Christ for 3 years. Natulog po silang sama-sama, kumain ng sama-sama, nakapakinig po ng mga aral mula kay Jesus about kay God, about sa mundo, about sa katotohanan po na dapat po nilang malaman. Nakita po ng kanilang mga mata kung paano buhayin ng Panginoon ang patay, kung paano ang mga bingi po ay nakarinig, ang mga bulag ay nakakita, ang mga paralitiko po ay nakalakad in their own naked eyes, nakita po nila ang maraming himalang ginawa ng Panginoon. And very soon, after all these great experiences, iiwanan na po sila ng ating Panginoon. And yung great measurement po ng remaining in Christ or abiding in Christ, yung oras po ng Panginoong Jesus ay lilisan po sa kanyang mga disciples. That's about time of application, reflection ng lahat ng kanilang natutunan. Actually, when we are together po, napakasarap ng pakiramdam. Pero may mga tinatawag na terminologies ngayon na separation anxiety kapag nagkaroon na ng parting ways, parang na-anxiety ka, di ba? Pero yung mga pangyayari palang mga partways na yan, yung mga separation na yan, it will teach you a lot and apply those lessons po na natutunan po natin. Kailan po nakita sa mga disciples po yung kanilang pagiging disipulo, apostol at paano po sila ginamit ng Panginoon. Nung sila po ay kinomission ng Panginoon to go and make disciples. And while they are with Jesus Christ, they keep on learning and listening sa mga turo ng ating Panginoong Jesucristo. And ang totoo pong pag-abide sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lang on a physical level, but it is an act of our faith. Abiding in Christ is a response of faith. Ngayon po, nakikinig po tayo sa mga tinuturo po sa atin. Pero as we step out po outside this building, ito po yung panahon na masusubok po yung ating pong commitment, yung ating pong life, yung ating testimony. And again, sa lahat po ng tinuro po sa atin, paano po natin ito maia-apply o ituturo sa pang-araw-araw po nating buhay. Isang bagay po yung gustong matutunan ng Panginoon ng kanyang mga disciples, to learn from Him and to apply everything they have heard from the Lord Jesus Christ. Because to abide in Jesus Christ is to root ourselves on the truth of who God is, what Jesus has done
at gagawin pa sa buhay po nating lahat. That's abiding. That's remaining or living in the Lord Jesus Christ. It's not about us. It's all about sa teaching ng ating Panginoong Kristo. It's all about Christ living in me. Kaya po yung pinaka-test ng kanilang remaining or pag-remain sa ating Panginoon, yung panahon po na siya po ay lumisan sa kanyang mga disciples. Ang iba ay nanatili, ang iba ay nawala. Marami po sa atin, syempre nag-profess po ng ating pananampalataya sa Kanya. Pero katulad nga po nung napag-aralan natin ng Friday sa ating prayer and fasting, dalawang nagtayo ng bahay, isa sa buhanginan, isa sa batuhan, parehong nakinig ng Word of God, pero hindi po naging pareho po ang application. May nag-apply ng natutunan, meron pong hindi nag-apply ng kanyang natutunan. And we have to truly understand ano po yung importance ng abiding or living in Christ. Ang atin pong big idea sa ating pong pag-aaral ngayong umaga is this. Bilang alagad ni Kristo, tayo ay dapat na manatili sa Kanya at sa ating pananatili sa Kanya, inaasahan na tayo ay masaganang mamumunga at dahil doon ay napararangalan ang Ama. And many times sa buhay po natin, we have that time of waiting. May mga pagkakataon na sa mga panahon na tayo ay nakapila, nasa panahon ng biyahe, tayo ay nag-aantay. May nangyayari ba habang tayo po ay naghihintay? Or meron po bang nangyayari sa loob ng 2 oras habang tayo ay narito sa loob ng bahay-sambahan? Ngayong umaga, mapagpala po tayo ng salita ng Diyos na bilang mga alagad ng ating Panginoong Kristo, tinuro sa atin last Sunday, yung kahalagahan po ng ating pananatili sa Kanya at hindi pala tayo mananatili na walang gagawin. Habang tayo po ay naghihintay sa Kanyang muling pagbalik at sa Kanyang pagtawag sa atin, tayo pong mga alagad ni Kristo ay meron pong dapat gawin. At isang bagay po na mahalagang maunawaan natin ay ang pagsunod or obedience. Sabihin nga po natin obedience. Yan. From the time that we remember na tayo po ay nasa mundong ito, tayo ay makasalanan, the moment that we surrendered our life to Jesus Christ, nakarinig po tayo ng Ebanghelyo, tayo po ay naturuan, tayo po ay naalagaan, we continue in the gospel up until we enter into a ministry. Naintindihan po natin yung purpose natin. Nag-commit po tayo sa ushering ministry, sa music ministry, sa Sunday school teachers group. So nakita natin yung halaga, yung value at yung gift na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya tayo po ay nag-surrender ng life sa Panginoon, nag-enter into a ministry so that our lives ay maging fruitful. At part po ng ating pong commitment is to love the community. Kasi po, isa po sa teaching po ng 13, 14, 15 is to love each other. Love one another. So kaya po, hindi po tayo nagpapatuloy na mag-isa lang. We have this community or spiritual family. Again, from being a believer, unbeliever, naging believer, tapos tayo po ay lumalago sa pagkakilala po natin. We enter into a ministry and then we have our accountability group. Tapos habang tumatagal po tayo po ay nagiging mature sa atin mong paglakad sa Panginoon. And we see yung mga nagiging conflicts in the ministry and then we become a leader and then we embrace the community na pinaglagyan po sa atin ng ating Panginoong Kristo. Sa Biblia po, when we talk about obedience, sa ilang mga talata po sa John, ganito pong sinabi. John 14:15 it says, ang obedience pala ay pagtupad sa utos ng Panginoon. Sa John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. So basically, ang pagsunod or obedience ay pagtupad. Ang pagsunod ay pagtupad, saan daw po? Sa utos ng Diyos. Pag tinanong po tayong lahat kung mahal ba natin ang Diyos, of course, sasabihin natin lahat, yes, Pastor, mahal natin ang Panginoon. But the next question is, tinutupad po ba natin ang utos ng ating Panginoon? And it is an active obedience to God. Hindi po one time, isang araw lang tayo susunod, pero ito ay lifestyle. Ito ay pang-araw-araw po nating ginagawa. Kaya ngayong umaga po, sagutin po natin ang questions
question na how can I be fruitful in my obedience to Christ? I can be obedient, but pwede hindi po ako maging fruitful. I can obey God 50% or 75%, or I can categorize myself, obedient naman ako, pastor. Ako mismo, Lord, obedient ako Pero baka nandun tayo sa pagsunod na meron tayong kino-consider pa. May mga reservation pa po tayo. Pero hayaan po natin na maunawaan po natin from this verse, John 15:18, maunawaan po natin ang kahalagahan ng pagiging mabunga sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo. From this verse, we learn that number 1, kailangan po nating maging disciple ng ating Panginoong Jesucristo. Sabihin nga po natin alagad or disciple. Ang disciple po ay hindi po pang kabataan lang or pang young YMO or pang adult lamang po. Ito po ay para sa mga mananampalataya, sa bawat nagsuko ng buhay nila sa ating Panginoon. Ang sabi po sa verse 8 ng John chapter 15, magiging mga alagad ko, or ang sabi dyan from first word na parangalan ng aking Ama, kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y magiging mga alagad ko. Sa Bible po, mas minention po ang salitang disciple compared po sa Christian. Okay, ginamit din po ang salitang believer. Sa Book of John, ginamit po ang believer at unbeliever. Mahalagang maunawaan po natin, ako pala ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Nag-iwan po ng malaking impact po ang buhay ni Kristo sa kanyang mga disciple. Nung kanyang pinili po ang 12, namuhay po siyang kasama nila sa loob po ng 3 taon. At ang kanyang dakilang atas or utos sa kanila bago po siya bumalik sa kanyang Ama is to go and make disciples of all nation. Ang discipleship po is a lifelong journey, lifelong process. Hindi po ito overnight, hindi po ito pang-active member lang ng church, or hindi po ito pang 1 taon lang. It's not a contract, but it is a lifelong journey ng pagsunod po natin sa Panginoon. We learn from Christ, we journey with Christ, and specifically bilang mga mananampalataya, we become more like Jesus every day. Yan po yung pinaka-goal natin bilang mananampalataya, maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. On our spiritual growth every day, nakikita ba sa atin si Kristo? Ng ating mga taong kasama natin araw-araw, masasabi ba nila na tayo ay nagiging katulad ng ating Panginoong Jesucristo? Make disciples of Jesus Christ of all nations. Ang discipleship po ay ganito, pagsunod kay Kristo, pamumuhay katulad ni Kristo, at para kay Kristo at paglapit ng tao kay Kristo. It's following Jesus, living for Jesus, and leading others to Jesus. Ang isang disipulo po ay dedikadong mag-aaral ng kanyang mga salita, tagapagsagawa ng kanyang mga salita, sumusunod ng 100% sa ating Panginoon, at ninanasa ng ating mga puso, ng ating mga pananalita, ang ating pag-iisip, ang ating bawat pagkilos po ay nakikita sa atin si Kristo. Ang isa po sa pinakamahalagang aral po na ibinigay ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ay nasa Mateo 16:21. Lahat naman po ay mahalaga, pero i-mention ko po yung isa. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, mula noon ay pinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. So sa pasimula po ng kanilang pong ministeryo, ipinaalam na po ni Jesus kung ano po ang mangyayari sa kanya. Ganito pong sabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Tingnan niyo pang sabi ni Kristo, ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw, ako'y muling mabubuhay. He's talking about His death and resurrection. Pero anong tanong ng mga alagad? Lord, next topic na nga tayo. Lord, ano ba yung pinagsasabi mo? Hindi mangyari yan. Kasi ang thinking naman ng mga alagad niya, matagal tayong magsasama, marami tayong pagsasamahan, marami tayong pupuntahan. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ, one day, kailangan kong pumunta sa Jerusalem
at aking tutuparin ang lahat ng ito, yung layunin ng pagparito ko dito sa lupa. Yun po yung isa sa mga mahalagang turo na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad habang sila po ay nag-journey together. Alam niyo po, same is true with us. Sa atin pong sa mga life group leader po na meron po tayo dito sa loob ng ating church, no? Sa atin pong pag-lead, hindi naman po tayo nag-lead lang just to give comfort sa mga tao po natin na kaya mo yan. Wala tayong magiging problema sa mundong ito because the Bible doesn't promise us ng easy life sa mundong ito. But nandito po tayong lahat to present to them what kind of life ang meron tayo sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung pinakita ni Jesus Christ, the overview of His life. At tayo po, di ba sa mga inawit natin kanina, with that sound of the trumpet, muli pong babalik po ang ating Panginoong Jesucristo to praise Him forevermore. We will exalt His name forever and ever. Ang mission ng Panginoon to preach the gospel to all people, to preach the good news to the poor, sa mga taong helpless, sa mga taong harassed. And we are all recipient of the gospel. And we are commissioned din ng ating Panginoong Jesucristo to make the whole world na marinig po nila ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Ang goal din po ng discipleship is not just to gather information at maging prideful po tayo. Ang sabi po ng Luke chapter 6 verse 40, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Hindi po natin ginogol sa discipleship na mas pagalingan po tayo. Wala pong ganong tayong gustong iparating na mensahe po na objective po ng discipleship, ng life group. Hindi po ito pagalingan, pero ang labanan nga po, kailangan maging lalo habang tayo po ay natututo, nagiging humble po tayo. Dahil yun po ang principle ng ating Panginoon. Habang tayo po ay nagpapakababa, ang Diyos po ang nagtataas po sa atin. And the more na tayo po ay nagpapakataas sa buhay po natin, ibinababa po tayo ng Panginoon. That is discipleship all about. Having the mind of Christ, the kind of life, the way of life ng ating Panginoong Jesucristo. Ang bawat mananampalataya po ay disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Hanggang sa early church in the book of Acts, dumating na po yung moment na nag-scatter na po sila, nagwahiwalay na po ang apostle ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang pinili. At sila po ay nagpatuloy sa kanilang pangangaral na gumawa ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At ang isa po sa mga katangian na iniwan po ng ating Panginoong Jesucristo, mga alagad, ako ay paalis na, magmahalan kayo sa isa't isa. Magpatawaran kayo. Nandun na rin yung teaching about forgiveness kasi tinanong ni Peter, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Ang dami pong pinakitang ehemplo ng ating Panginoong Jesucristo, not just by words, but by His actions, so that sa kanyang paglisan po sa daigdig na ito, ay maging malinaw po, hindi lang in-inform ni Christ or nag-imbak na maraming kaalaman sa kanilang mga kaisipan, pero na-move po yung puso po nila, yung guro ko pala, nagpa-practice din ng kanyang itinuturo po sa atin. At kailangan po nating taglayin bilang disipulo ni Kristo ang salitang mag-ibigan tayong lahat. Okay? Hindi po natin pwedeng maging kondisyon, Pastor o Panginoon kasi ito naman ang daming ginawang mali sa akin siya naman kasi ang daming ginawang atrasa sa akin kaya pwede bang pag-isipan ko na lang kung mag-i-express ako ng love sa Kanya. Hindi po natin pwedeng baliin or ibahin po ang sinabi ng Bible. Sabi sa John 13, love each other. Love one another. Matthew 22, love your enemies. Kaya mahalaga pong bilang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang po natin taglay yung kaalaman, pero alam po nating i-apply ang lahat ng ating mga natutunan. Yung po bang katabi mo ay disciple ni Jesus? Pwede bang pakitingnan nyo nga bang yung katabi? Mukha bang disipulo ni Kristo yan? Yan. Iniibig ka ba niyan o nairapan ka niya kanina sa pintuan pa lang, di ba? So ang misyon ni Kristo, maihayag ang mensahe ng Diyos,
ng Diyos patungkol sa kaligtasan at araw-araw ay personal niyang maihayag sa kanyang mga disciples. Ano bang ibig sabihin ng isang maging disciple, ng tagasunod ni Kristo? Dinemonstrate po niya lahat ang isang napakagandang buhay kahit na inapi, kahit na po napagsalitaan, kahit na po sinaktan literal, pagkapatawad at pag-ibig ang pinakita ng ating Panginoon. Many times this year, makakareceive po tayo ng sakit ng loob, sakit ng damdamin. Makakarinig po tayo ng masakit na salita. Pero ang response ng disciple ni Jesus Christ, love one another, forgive. Ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Kristo ay handang gawin ang lahat ng bagay para sa kapurihan ng ating Ama. Being a disciple of Jesus Christ is not an effort of once a week or once a day. It is an effort of once and for all. It's a lifelong journey. Sabihin nyo nga po, lifelong. Again, ang discipleship journey is lifelong hanggat ikaw ay uugod-ugod na, magpapatawad ka pa din. Naintindihan po natin, kahit binggong-binggo na yung kaibigan mo sa'yo, pagpapatawad pa rin po yung ating pong ibibigay sa Kanya. Kung paano po nating tinanggap ang isang favor ng Panginoon ng pagpapatawad, ganun din po natin pinapakita si Kristo sa ibang mga tao. We need to be a disciple of the Lord Jesus Christ. Number 2, we are called to bear fruit, fruit that will last. Ang sabi ng John 15, 2, 8, and 16b, bilang mga disciple ni Jesus Christ, bilang tumanggap ng kanyang mga aral na dapat magbunga mula sa ating mga puso, that we need to be a good soil, yung puso po natin. Ang sabi ng Bible, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinupuntahan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga pertaining to those believers na connected sa vine, na called to bear fruit, pero hindi lang pala basta magbunga. Ang sabi po dito, na pararangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. Ang sanga po, dapat magbunga, pero yung bunga po dapat nananatili. Pero alam niyo po, ang fruitfulness is not just about winning people. It's not just about soul winning. But in the context of the Bible, marami po tayong pwedeng makita na sinasabi about fruitfulness. So, letter A, fruitfulness is a sign of being Christ's disciple. Ang pagiging mabunga po ay tanda ng isang disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. In the Christian faith, mahalaga po na makita natin yung journey po natin, nagmamature po tayo, nag-iiba po yung isip natin papunta doon sa na naayon po doon sa ating Panginoong Jesucristo. Of course, sa natural world, ang fruit po ay bunga ng isang malusog na halaman. And same is true, spiritually speaking, ang isang healthy Christian supposed to be dapat nagbubunga. So lahat po tayo, no exemption, tayo pong lahat ay dapat magbunga. By this, my Father is glorified that you bear much fruit, so you will be my disciples. So, fruitfulness, hindi po siya optional. Non-negotiable po yan. Dapat lahat tayo ay mamunga sa ating pananampalataya, mamunga sa mga gawa po natin at manatili yung mga bunga po natin. In the context of evangelism, maari po siguro marami na tayo na-invite. Di ba? Siguro hundreds or thousands of people simula po nung naitatag ang Gatbuka IRM. Pero kung ating i-analyze, ilang porsyento po ang nanatili sa lahat ng ating mga nadala na sa Panginoon. Maari naman po ang iba ay wala naman na dito. Iba ay nagpatuloy sa ibang mga simbahan po. Sa pag-aaral po, sa 100 people na nai-invite, ilang percent po yung 5 lang? Yung nanatili talaga, 5%. Yan. So, sa pag-aaral po, sa 100 people, kung titingnan po yung nagiging kaanib ng isang iglesia po, it's just 5%. Parang ang liit, ano? Kaya, nung isa po sa mga tinuro po sa amin, kapag nag-goal ka, wag naman kasi nga, hindi naman talaga lahat yon naiiwan talaga sa base po sa pag-aaral ng mga iglesia po when it comes to inviting people into church.
Kaya po naduktong dun sa pag-aaral po nung pandemic ko po, ito narinig dun sa The World Needs a Father. Kaya po napakalaki daw po ng impact ng isang tatay kung siya ang mauunang makaranas po ng kaligtasan mula sa Panginoon. Napakalaki po ng influence sa kanyang buong pamilya para kanyang madala ang kanyang pamilya sa tahanan. Pero hindi naman po lahat ganun po ang nangyayari. Pero tingnan po natin na ang fruitfulness in the context of soul winning, of course, aminin po natin reality, hindi naman talaga lahat ng na-invite natin talaga, nanatili talaga. Kasi baka may kulang or baka hindi pa talaga ganun hinog yung kanyang oras na siya po ating na-invite. So we need to keep on evangelizing, sharing the gospel to the people. So, ang transformation po kasi, ang fruitfulness po ay nag-start from the inside. Yung ating inner life po muna po, yung dapat na mabago at sumusunod na lamang po yung itong external, yung ating pong mga pamumuhay na nakikita po ng mundong ito. So mahalaga pong makita po natin from the inside, meron tayong malaking pagbabago araw-araw sa buhay po natin. Sa John 15, 7, 11, and 12, ito po yung sinabi po sa context po na ito, ano ba yung fruitfulness, okay, na sign ng isang disciple. Sa verse 7, yan. Kung nanatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. What's the condition? Manatili, manalangin, may answered prayer. So fruitfulness is experiencing answered prayer. Sa verse 11, magpatuloy po tayo, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Joy is a sign of fruitfulness. Amen po? Yan. Ano bang measurement po natin ng kagalakan? Nakabase ba sa mga nangyayari sa ating kapaligiran? Verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So in the context of prayer, joy, and love, yun po yung mga senyales na may fruitfulness in us. We are depending on God, we pray to God, we experience joy, and we experience love towards the believer. Next po yung Galatians chapter 5, 22 to 23. Ano pang naisip po natin? Yung fruit of the Spirit. Kaya po ang fruitfulness po ay nagsisimula sa ating inner life or sa kaibuturan ng ating mga puso. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. Isa pa po, yung behavior po natin. 2 Peter 1, 5 to 8. Ito po yung qualities ng Christian character. I-evaluate po natin ang ating mga sarili, possess ko na ba itong mga bagay na ito? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ng kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, sabihin nga po natin pinagyayaman, ang godly character pala nakikita at nurture sa tulong ng Panginoon. Ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Ibig sabihin po, hindi pala pwedeng maging satisfied tayo na we are just a tender of a church. We need to desire change from the inner life po natin. And then as a disciple of Jesus Christ, ipinapadama po natin ang pag-ibig at pagmamalasakit sa ibang mga tao. So from John 15, yung answered prayer, yung love, yung joy, from fruit of the Spirit, and then yung qualities of Christian character, dapat po maging mabunga po yung buhay po nating lahat. Kasi pwede naman, kunyari, napaka-sipag ko mag-mission, pero baka hindi naman nakikita sa akin yung fruit of the Spirit. Or pwedeng na sa akin yung fruit of the Spirit, ayaw ko namang
mag-evangelize, mag-share ng gospel. So we need to see all of those aspects ng buhay natin na dapat maging fruitful po tayo sa sense po na ito. So fruitfulness is a sign. Pangalawa, apart from Jesus, we are fruitless. Ibig sabihin po, kahit anong pilit ko or minsan baka trying hard tayo maging fruitful, we're making on our own decision, our own strength. Well, ang sabi ng Bible sa verse 5, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. And as a believer, as a follower of Jesus Christ, kailangan po nating makita po yung turo na ito, yung wisdom na ito, yung wisdom po ng remaining, abiding, and living for Jesus Christ. Again, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. When we stay connected to Jesus, natural po at the fruit will grow naturally. Yes, we struggle, we fail, but if we will remain in Christ, we will become fruitful. So ano po ang bunga ng ating pong buhay kung tayo po ay nakakonect sa Panginoon? Every day we experience the grace of God. At isa po sa mga significant po na dapat makita po sa atin, we stay connected sa ating Panginoon. Meron pong gustong ipakitang picture. Yung picture po ng isang paralyzed po na tao. Ang kaya lang po niyang gawin, ano po? Magsalita. Okay. Pero physically, hindi po siya able. Kaya po, kahit anong commitment po ang gusto po niyang gawin, hanggang ano na po ang kaya po niya, hanggang salita lang po. Sa illustration po nito, meron daw po siyang isang kaibigan po na willing na gawin ang hindi po niya kayang gawin. So nag-commit po yung kanyang kaibigan sa kanya na, alam mo tol, yung mga hindi mo kayang gawin, ako ang bahala. And then, isa pong stranger ang pumunta sa tagpong ito at tinanong, kamusta ka na? Kinamusta po niya yung paralyzed po naman. Alam niyo po, isa po sa naisip po niya, hindi na po niya kayang ipagmalaki ang bagay na dating ginagawa po niya. Why? Because he is paralyzed. But all the glory and credit belongs to that friend na nag-commit po sa kanya na gawin ang lahat ng bagay na hindi na po niya kayang gawin. And let's try to imagine, tayo po, wala po kahit po pagsalita, hindi yung sense po na yon, wala po tayong magagawa apart from Christ. So we cannot be fruitful, we are immobilized. Tayo po ay paralyzed if we are not connected to the Lord. So we need to see as a disciple of Jesus Christ, apart from Christ, we are nothing. So we need to understand that being a disciple, we need to desire to be fruitful sa buhay po natin. Huwag po tayo maging trying hard Christian na ang dami nating commitment pero baka kahit isa doon sa commitment po natin, hindi po natin nagagawa. So how then we glorify God? By remaining in Him, by abiding in Him, by living in Him. Ang sabi ng verse 8, by this, my Father is glorified that you bear much fruit. And to our last point, yan. God is glorified in our fruitfulness na pararangalan ng ang ating Ama kapag tayo po ay nagiging mabunga. Ang primary reason po ng ating fruitfulness is not on our own credit. It's all for the glory of God. Whatever we accomplish, the church, mamaya po mag-report po ang mga pangulo, ang mga lupon, pero ang kapurihan po hindi po sa atin, hindi po dahil magaling po yung mga inelect po natin. Ang kapurihan po ay sa ating Panginoon. Wala po ni isang palakpak ang dapat pong kukunin po sino man po ang tatayo po sa harapan o mamaya po sa mga kapisanan po natin. The purpose of our existence is to glorify God. Wherever we are, whatever your circumstances may be, we need to glorify God by being fruitful. Wag po nating ikahon lang na, pastor, ang fruitfulness kasi nasa ministry lang, nakikita. Alam niyo po, kahit kayo ay nasa tahanan, nasa trabaho, you can be a disciple and a fruitful disciple of the Lord Jesus Christ. Sa huli, ang nais po nating makita as a church this year, maging mabunga po tayong lahat. Amen po? As we remain in Christ, we will be fruitful in our obedience. You can categorize yourself as obedient. Pwede naman ako sumunod pero baka masama naman yung loob ko. Baka napilitan naman ako.
Kanina, pagpasok nyo, may sumusobring nag-welcome sa inyo. Bigaya na naman, hingi-hingi na naman yan. Pero if you will be an obedient disciple, na itong binibigay mo, hindi naman para sa tao para sa kaharian ng Diyos, para sa expansion ng kanyang kingdom, you will give cheerfully. God is glorified when people come into relationship with Christ. When we become a believer, then we begin to bear much fruit that will last. As our conclusion, a faithful disciple are a fruitful disciple of Jesus Christ. Ang isang tapat na disciple ng ating Panginoon, definitely, yan po ay magbubunga. Again, example, nagsisimula ang discipleship not from the outside, but from the inner life po natin. When we understand 1 Peter, when we understand Galatians 5, when we understand first yung John 15 to 7, 11, and 12, then, alam niyo ba, byproduct na po yung yung pag-win, yung pag-disciple natin ng ibang mga tao. Kasi okay na yung puso natin Mas masarap magtrabaho kung yung puso po natin ay okay. Again, reminder, apart from Christ, our efforts are unfruitful. Kahit anong pagod natin, kahit anong iyak natin, kung tayo po ay disconnected kay Christ, sayang ang ating mga gawa. Mga kapatid, are we all living a life that glorifies God? Is your life ay isang buhay na patotoo ng isang disipulo ng ating Panginoong Kristo? So, ano bang ating application? It's just a question po. Are you a faithful disciple of Jesus Christ who faithfully obeys God and fruitful? Lord, as we journey together this year, ang aming pong mataimtim na panalangin, Panginoon, manatili po kami sa inyo. Sa inyong mga aral, sa inyong mga utos, sa inyong mga rebuke po sa amin. And we will not base our decision of being a disciple, Lord God, kasi ito po yung plano ng church, ito po yung gagawin po namin, pero ito po ay bunga ng aming pong pagkakilala sa inyo. Bunga ng pagsunod po namin sa inyo, Panginoon. Salamat po. At nais po naming makita ng plano niyo po sa amin while we are experiencing sufferings, hardship in life, you remain faithful to us. And as we remain in you, Lord God, tutulungan niyo po kami. I-answer niyo po yung aming mga prayers, Lord God. And we will become more fruitful. You will refine us, O God. You will prune us, O God, in our character, in our behavior. This is our prayer, Lord God. In Christ's name we pray. Amen. Bago ko po ibigay sa atin pong presider yung microphone, nais ko pong ibalita po sa atin ang ilang mga accomplishment po natin last year, on the year 2025. So kami po ni Jack Maricar po ay nagkaroon po ng turnover last April 13 last year. And we started our ministry last year on the month of May po. At ilan po sa mga nais po naming ibalita po sa atin. Yan. Antayin po natin yung ating slide po. Pero ilang slides lang naman po yun. Ang tema po na ating pong denomination po last year ay Passion for God and Compassion for People. And last year, nais po naming i-report from the month of May hanggang month of December, ang ilan po sa mga naging gawain po natin. At mamaya po sa ating pong divided session ay i-report po ng mga kapisanan at mamaya po ng lupon ang ating mga na-accomplish po ng mga gawain last year. Una po, next slide po tayo. Nagkaroon po tayo, well, by the way po, ang current po na numbers po sa ating census ay 639. At isa po sa goal po ng inyong mga magagawa this year ay mapuntahan po namin, maipanalangin, mabisita ang ilan pa yun, Jack? Mga ano pa, kung 639 po yan, siguro mga 200 pa lang napuntahan namin. Yung 300 hahanapin pa po namin. So pupuntahan pa po namin this year. Ang ating pong Sunday service attendance ay nag-range po from 180 to 200. Saan po nagbatay ang inyong lingkod base po dun sa ating logbook na sinusulatan po ng ating mga usher. Ang ating pong
Midweek service attendance ay 30 to 35. That's the average. Naging 50 po minsan. Pero most of the time, ito po yung number po ng ating pong midweek service. At hindi ko lang po nalagay yung number din po ng nagkakandak ng Dawn Watch. I believe kay Ate Jane po yun. Next slide po. Nagkaroon po tayo ng mid-year pray and fasting last July. At nilaunch din po natin on the month of July ang Life Discipleship Journey na ang marami po sa atin as we count po, nasa 180 po ang involved po at connected po sa ating pong life journey. At kayo po ay hindi man po naging consistent, but we have our mentoring every Tuesday. Madalas po ay online. We have our ilang face-to-face meeting po at nagkaroon din po tayo last September ng gospel community sharing sa ilang mga lugar po sa Luzon, sa poblasyon, at sa dito po natin ginawa ng anniversary month po natin. At isa po sa mga naging bunga po noon ay magiging bahagi po ng naging plano po ng mission department sa lugar po ng Pungo. And bago po magtapos po ang taong 2025, nagkaroon po tayo ng live celebration na kung saan ginather po natin ang mga life group leaders at life group members. At kami po ng inyong manggagawa, katuwang po ang ilang mga kapatid po natin ay napuntahan po ang ilang mga kapatiran at hindi ko lang po tiyak kung kayo po ay hindi pa po namin nadalaw yung mga nandito na present po ngayon. Pero sisikapin po namin sa unang quarter hanggang sa matapos po ang taong ito, sa biyaya ng Diyos ay madalaw po namin lahat ng ating mga kapatiran. Next slide nga po. Yan. So, yun po yung ating pong aking may report para po sa pastoral team po natin last year. So, napakahalagang na ginagawa naman na po natin yung ang tawag natin dati ay M group, no? Meron po tayong mga lesson po na ginagamit. Ngunit nagkaroon po tayo ng transition into life journey na ito po ay atas po ng ating pong Bishop Nemi na maging gagamiting aralin po para sa ating pong mga discipleship group na tinatawag po nating life group. Meron po tayong mga life group leaders at kung kayo po ay hindi life group leaders, ang tawag po sa inyo ay life group members. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng ito po. Dumanas, actually, doon pong pagpasok po ng June, July, of course, dumating po yung bagyo, dumating po yung high tide, talagang marami po sa inyo ay naging apektado po ng mga kalamidad po na ito. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, kahabagan, at kanyang pagkilos po sa buhay po nating lahat. Sa lahat po ng aspeto ng buhay po ng iglesia, na mamaya po ay mapakinggan po natin ang kanilang mga ulat, ay pinupuri po natin ang Panginoon. And as we obey the great commandment of the Lord Jesus Christ to make disciples of all nations, ang isang bagay po na pinangako ng Diyos sa atin, sasamahan po niya tayo hanggang sa wakas ng daigdig na yon. What a great promise from our God. He will be with us sa buong journey ng buhay po natin sa mundong ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang umaga po.
Blessed morning po muli sa ating lahat. Tayo pong na ngayon ay nasa panahon ng pagbibigay ng ating mga ikapu at handog bilang bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon at pagsunod sa kanyang mandato. Sabi po sa Deuteronomio 16:16 to 17, pupunta ang bawat isa sa kanila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya. At nararapat na magdala sila ng handog sa Panginoon ayon sa pagpapalang ibinigay sa kanila ng Panginoon na inyong Diyos. Kung ang basis daw po ng ating pagbibigay ay ang mga pagpapalang tinatanggap natin mula sa Diyos, napakaliit po pala ng 10%. Deuteronomy 16:17 encourages and reminds us of the importance of stewardship, gratitude, and fairness in giving. At sabi po ng verse, let the manner of our giving be also according to the countless blessings that we are receiving. Kung gagawin po natin yon, we will respond with generosity, gratitude, and with a cheerful heart every time we give. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng araw na binibigay mo at pinahihiram sa amin ng aming mga buhay. Kasama po ito ang maraming pagpapala, kalusugan, kalakasan ng bawat isa. At ang mga provision mo, Panginoon, sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ngayon, Panginoon, ay narito kami maghahandog sa iyo. Nawa po, Panginoon, ay makita mo sa amin yung kasayahan, Panginoon, ng aming mga puso na makapagbalik sa iyo kahit sa maliit na halaga lamang o maliit na paraan. Nawa po, Panginoon, ang aming gagawin ay patuloy na magpakita ng aming pagsamba at pagsunod sa iyo. At nawa po ang aming mga pagbibigay ay magamit para po sa iyong iglesia at para po mapalaganap ang iyong banal na salita. Sa panahon, Panginoon, aming pagbibigay, makita mo, Panginoon, na kami ay nagbibigay ng masaya at hindi napipilitan. Pagpalain mo po ang lahat, ang bawat isa, Panginoon, ay magtiwala na ang aming mga pangailangan sa buhay ay patuloy na ipagkakaloob mo dahil iyon ay iyong katapatan sa bawat anak mo. Salamat po, Panginoon, ng lahat ng papuri at pasasalamat ay sa tanging pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Kalinsabay po ng ating pagdaraos ng ating soka ngayon o yung State of the Church Address, nais po nating ipahayag dito po sa ating bulwagan. Kasama na rin po doon po sa mga nanonood sa online at mga kapatiran po natin na hindi po kasama ngayong pananambahan na nais po nating pasalamatan. Una, ang Panginoong Diyos. Pangalawa, kayong lahat at yung mga tumatangkilik po sa ating pong mga pinansyal na pangangailangan doon po sa mga pangangailangan ng iba't ibang ministeryo. Alam niyo po, may mga supporter po tayo na kahit po nasa ibang bansa sila, sa ibang lugar, patuloy po sila at regular po sila nagpapadala ng kanila pong offering in the form of tithes through doon po sa ating GCash o kaya po doon po sa ating bank account. Pinagpapasalamat din po natin ang mga kapatid po natin na patuloy na naglilingkod dito po sa ating kongregasyon sa iba't ibang kaparaanan mula po sa administration and management, sa suporta po sa ating pong mga manggagawa, pati na rin po yung pong suporta at administrative and operational support sa paaralang pinagkatiwala po ng Diyos sa atin. Yung pong nais nating pagpasalamat ngayon ay yung pong pag-alala sa ating pong Kuya Eli. Isang taon na po pala siya. Apo. Sila po ang naghandog ng bulaklak ngayon, kasama rin po yung nagdiriwang ng birthday, ang ating Ate Sheila. Ini-encourage ko po kayo mamaya na bumalik po kayo dito. Bukod po dun sa State of the Church Address, nais ko po kayong i-go through doon sa pinag-umpisahan ng ating pong paaralan. So ako po ay nagagalak. Ako po ay nagagalak na ito po ay ipahayag ko sa inyo ang State of our School Address. Mamaya po, marami po kayong malalaman doon, marami po kayong marirecall, at doon po sa mga matatanda rito, maalala po nyo na nung some 32 years ago, nag-umpisa po tayo rito. So malalaman po nyo yung mamaya. At yung iba pong gawain pa natin, bukod po doon mamaya, ay yung pong Chapter 99 Jumpstart Program, at yung pong first fruit offering natin sa Sunday, January 18. Kung wala pa po kayong envelopes, namimigay na po kanina. At again, nabanggit ko po kanina na yung State of the Church Address, ito po yung pangkalahatang pag-uulat ng inyo pong mga piniling mga tagapanguna sa mga lupon at kapisanan. At the same time po, iuulat po nila o ipipresent po namin sa inyo ang ating pong tahakin. Kanya-kanyang kapisanan, pero as church as a whole. Sabay-sabay po nating alalahanin yung kabutihan ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos sa atin. Ano po? So sa ating pong pagpapatuloy, yung pong mga regular na gawain natin ay alam naman po ninyo, ang alam ko po yung midweek ay Huwebes. Tinatanong ko lang po kayo kung alam ninyo. Tapos po ang Dawn Watch, alas 12 ng tanghali ng Sabado. Pananghalian na yun, di ba? Bago maghalmusal. So again po, nagpapatawa lamang po ng konti ang inyong Lolo O. At mamaya po, magagalak po ang inyong lingkod at magagalak din po ang Diyos na mapaalalahanan tayo doon po sa ating tinatahak bilang kongregasyon. Hello po, good morning po muli. Para po sa karagdagang announcement, inaanyayahan ko po ang mga kabataan mamaya na dumalo sa ating Jumpstart sa ganap na alas 4 po ng hapon. And also, meron rin po tayong exchange gift worth 50 pesos po
Pero optional naman po yun. So yun lamang po. Kita-kits po tayo later and God bless. Good morning po. Wait lang. Kadami naman yan, ate. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba Ang yan? taas. Puntong-punto eh. Wait, meron kasing kapatiran na nakaalala nung gawain natin para sa linggo. Nagpadala na siya agad-agad dahil ang sabi niya, ito ay naging parang prayer niya kay Lord na every year makasuporta sila at makapaghandog sa Panginoon ng kanilang best offering. Magkano bilang? Ilan? Ang Hindi ko dami. mabilang, ang dami, sorry. Sino siya? Sino sila? Itago natin sa pangalang Anonymous po. Na naman, Ayan, so, Anonymous na siyempre pag naman. nagbibigay tayo kay Lord, ayaw natin, di ba, na ipangalanda, mga ganun. No, pero para kay Lord ito, kaya gusto niya na, yung best niya ay maibigay niya at maaga niyang pinadala po, mga kapatid. Wait lang, baka hindi ka siya. Check natin. Ito na Ay, yung okay. ating envelope at naibahagi na natin sa iba. Pag-welcome kanina sa ibaba, meron na pong iniabot sa atin na My First Fruit Offering Envelope. Special po ito, no? Kasi ilalagay niyo yung pangalan niyo sa ibaba. Wait lang, meron din pong control number para ma-check na natin kung ilan ang babalik. Ayan, para malaman din natin. So, namomonitor naman po. Ayan, mga kapatid, kanina po sa inyong pag-akyat, mayroon na pong naabutan nito at mayroon pa po sa ating mga ushers. So sa Sunday, ipag-pray po natin the whole week yung ating best offering na maibibigay para sa Panginoon ngayong year 2026. Thank you po at patuloy natin ipaghandaan, pag-anyaya ang ating mga gawain para sa Panginoon. Okay. God bless po. Thank you po sa announcement po natin. After po ng ating closing song, para po sa ating pong pagpunta sa mga kanya-kanyang mga room assignment, para po doon po ang mga kapisanan president po kasama ng kanilang mga officers ay mag-uulat po ng kanilang mga naging gawain at magiging balak gawain po sa taong ito. Para po sa mga kababaihan, pwede ba bang taas ang kamay ng mga kababaihan, yung YK, kababaihan 1, 2 at senior? Taas po ang kamay. Yan. Kayo po ay maiiwan dito po sa ating pong worship hall, dito po ang inyong magiging assigned room. Ang mga YMO po ay dito po sa room ng grade 6, yan, doon sa dulo. Yan, ang mga kalakihan po ay sa baba na kwarto, grade, yung room na inyo pong ginagamit every life group po ninyo. At ang mga kabataan po ay sa room Joshua po kayo mananatili para po sa ating divided session. Tayo po ay 9:37 na po sa akin. So sa ganap po na 10:20, inaasahan po na kayo po ay makabalik na po dito sa ating bahay-sambahan para po sa natitirang mga lupo na mag-uulat po para sa ating lahat. So inaasahan po na tayong lahat po ay mananatili, katulad na ating pinag-aaralan, manatili tayo hanggang matapos po yung ating pong gawain. At tayo naman po ay may hinandang pamatid gutom po para tayo din naman ay hindi makaranas ng pagkahilo. So, yun lamang po. At siguro konting kwentuhan, kamayan lang, tapos punta na po tayo. Inilingan na lang po yung mga pangulot, mga officers na pakigather nyo na po ang inyong mga kapisanan po sa mga assigned group. Tayo pong lahat po ay tumayo at awitin po natin ang doxology. Heavenly
Sinasamba ka po namin at pinapupurihan aming mabuti at tapat na Diyos. Salamat Panginoon sa natapos po naming pananambahan at sa pagpapatuloy po ng aming gawain sa pananatili po para po sa mga pag-uulat at pag-report, Panginoon, ng mga balak gawain ngayong taong ito, maging sa gawain po ng kabataan mamayang hapon at sa pagpunta po sa Punga Mission. Dalangin po namin, Panginoon, ang palagian ng pag-iingat sa amin at proteksyon. Maraming salamat po. At sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay mamaya, Panginoon, ay maranasan po namin ang iyong pag-iingat sa bawat isa po sa amin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang biyaya at pagkapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Jesucristo, ang pag-iingat, kapayapaan at pagkikipisan, buot sa banal na Espiritu ay sa ating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen, at amen. Happy Lord's Day po. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen.